Nakasisiguro ka bang wala kang kasama? Ay! Ay! Putek, brown out pa nga. Kunin mo yung mga kandila. Hindi kaya namamalik mata? Kiefer, huwag ka nga dyan sa may pinto. Halika rito. O sadyang may nakatingin na hindi mo nakikita? Ibig mo bang sabihin, nasa labas ka ngayon? Oo, gaga. Kanina pa ako umalis, di ba? Pati, nakita kasi kitang dumaan kanina eh. Halika at sabay-sabay nating hanapin at pakinggan. Katakot-takot na takot. Abangan sa Dear M.O.R. Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, hello po mga kamorkada. Ako nga po pala si Carmi, isang high school teacher sa Quezon Province. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong programa. Madalas akong makinig kasama ang minsan nakakakilig na istoryang pwedeng ibahagi sa inyo, ay meron naman kaming isang nakakakilabot na kwento. Nangyari ito noong nagkaroon kami ng camping activity dito rin sa probinsya. Gising na girls, andito na tayo. Sofia, pa-assist mo na sa lahat ng girls ha. Dumiretso na kayo sa registration. Kami na magbababa ng mga gamit niyo. Sure. Let's go na girls, double time. Madam Carmi, anong hanash natin? Hanash? Loka, tulungan mo ako magbitbit itong mga gamit ng mga bata. Alin dyan, isang damakmak yan. Yung mga panggawa ng tent. Yung kawayan, straw, yung mga tali dyan, tsaka yung mga bakal. Ay, shootanes ka. Ginawa mo pa akong kargador. Akala ko ba van driver niyo lang ako? Gaga, kaya nga ikaw yung kinuha ko para may katulong ako. Sana pala iba na lang yung inarkila mo. Gagawin mo lang pala akong tagapagbuhat dito. Ito naman puro reklamo. Tutusukin kita nitong kawayan eh. Eh bakit kasi may kawayan? Gamit nga kasi ng mga bata. Yan ang activity ng mga Girl Scouts. Mamaya, bubuuin nila yan. Gagawing upuan, mesa, ganun. Ah, eh bakit hindi na lang sila nagdala ng upuan at mesa? Magpapakahirap pa sila mamaya. Nag-camping ka pa. Ano malay ko ba? Hindi naman ako naging Girl Scout. Sa ganda ko nung high school, pinagtabuyan pa rin nila ako sa Boy Scouts. Oo na, sige na. Tama na yan. Tara na. Kaloka. Ang bigat pala ng mga yan. Hagardo Versosa na ako masyado. Hoy, next time, ibang van na lang arkilahin nyo, ha? Ibang van, pero ikaw pa rin yung driver. Ay, wag na. Sobrang bigat ng mga pinabit-bit mo. Sige na, bumalik ka na dun sa van. Eh, ibang mga gamit, hindi pa ba ibababa? Mamaya na, pag nagawa na yung tent. Okay, balik na ako doon. Ate Carmi, tingnan mo, oh, may pusa. Hoy, wag mo tawagin. Malas ang mga itim na pusa. Ito naman, super mapamahiin. Pag tayo inulan ng kamalasan, precious ha? Asa sa niniwala ka sa mga ganun? Bahala ka, sinasabi ko talaga sa'yo.
nangyari? She got hurt po, Ate Carmi. Sino? Si Aika, she's bleeding, you know. Ay nako, halika dito. Doon tayo sa may medic. Ano bang nangyari? Naipit po ng bakal ng tent. Malaki ba yung sugat? Hindi naman po. Tara. Ate Carmi! Ano? May kilala ka bang pwedeng tumulong sa akin? Magpapalit ako ng gulong na flat eh. Ikaw kasi sabi ko na sa'yo, malas yung itim na pusa. Binati mo pa. Te, parang hindi naman kayang butasin ng pusa yung gulong ko. Mabubungi pa yun. Sabi ko kasi sa'yo, malas yun eh. Tingnan mo, nasugatan tong troop leader ko tapos ikaw na flatan ng gulong. Ay! Oo nga! Bleeding! Kaya tumabi ka dyan. Doon ka magpatulong kay Sofia. Dadalhin ko muna si Aika doon sa medic tent namin. Ano sasabihin ko? Hindi naman kami close si Sofia. Sabihin mo, magpapatulong ka. Paano ko i-Englishin yung humanap ka na lalaking tutulong sa akin magpalit ng gulong? Bakit kasi lalaki pa? Haharot ka lang eh. Alam mong nasa Girl Scouts camp tayo tapos maghahanap ka ng lalaki? Ma'am, wala na pong sugat yung paa ko. Ako na lang po maglalakad papunta dun sa medic. Ay, sorry. Ikaw kasi precious eh. Tara na Aika, sasamahan na kita. Ate Carmi! Patulong ka kay Sofia, maalam yan. Hmm. Ang arte mo. Bilisan mo, dun ka na. Ah! Ano naman yon? Napaso po ata si Ma'am Sofia. Mga kamorkada, normal sa amin ang mga pamahiin at kahit alam kong medyo makaluma na, ay isa pa rin ako sa mga taong naniniwala na totoo at kailangan pa rin silang sundin. Medyo hindi nga naging maganda ang unang araw namin sa camp. Nasugatan si Aika, napaso si Sofia, at naflatan pa ng gulong si Precious. Akala ko ay hindi na masusundan ang mga kamalasan na ito. Pero ito pa lang pala ang simula ng mga nakakakilabot na bagay na mangyayari sa amin. Ay, pagod. Napagod ka? E tumambay ka lang eh. Ikaw kaya matulog sa van? Eh kaya nga kinuha kita ng 2 pang unan para mas komportable ka. Bawal ba talaga ako makisiksik doon sa kwarto nyo? Loka, bawal, mga advisors lang dun eh. Taya nyo naman, kayo ni Sofia sa lodging natutulog, yung mga scout sa tent, tapos ako sa van. Amoy na akong car freshener eh. 2 araw na lang naman, konting push na lang. Uy basta ha, dapat malaki bayad mo sa akin. Driver nyo na ako, tagabuhat nyo pa ako, tapos sa van nyo pa ako patutulugin. Bored na nga ako dito eh. Oo nga, pero hindi ko sagot yung flat mong gulong ha. Oo na, Bakit ba na-flat yun? di ko rin alam. Umidlip lang ako, pagkagising ko flat na siya. Hindi ko alam kung bakit. Nako, malas yan. Ayan ka na naman, doon ka na nga, matulog ka na. Baka mapanaginipan ko pa yung mga pamahiin mo eh. Oo na, matulog ka na rin. Sino ba to? Gabing-gabi nagliliwaliw pa. Sofia? Sofia, ikaw ba yan? Bakit gising ka pa? Sofia? Anong trip nito? Asan yun? Bakit biglang nawala? Ate Carmi, why are you still up? Ikaw, bakit gising ka pa? Palakad-lakad ka pa dito. Kitang-kita yung anino mo doon sa bintana. Anino? Ha? Hindi ba ikaw yun? No, I went to CR eh. Kararating ko nga lang. Ha? Eh, sino yung nakatayo dito kanina? Binuksan pa nga yung pinto eh. Baka the maintenance guys lang. Pasok na tayo ulit. Medyo may nafe-feel ako sa place na to eh. 3:00 ng madaling araw sila nagme-maintenance? Look, there's a guy right there. Hoy, huwag kang magturo. Baka mamaya kung anong maituro mo, kagatin mo daliri mo. What? Bilis na! Aray!
Oh, asa na si kuya? He just vanished. Like, I take it back. I don't think he was the maintenance guy. Diyos ko, pumasok na tayo. Tumataas na balahibo ko. Tara, bukas pa naman yung third eye ko. Baka kung ano pang makita ko rito eh. Narinig mo ba yun? Who's there? Huwag ka na maingay. Tara na. Aika? Ay, Ma'am Sophia, Ma'am Carmi. Diyos ko, papatayin niyo kami sa takot ng mga bata kayo. Bakit wala kayo sa mga tents niyo? Sorry po, magsi-CR lang po sana kami eh. The toilet's the other way. Po? Wala dito yung banyo. Nasa kabila. Ay, sorry po. Bumalik na kayo. Tatakutin niyo pa kami. Hala, hindi naman po kami nananakot. Naiihilang po kami. Eh bakit ang dami-dami niyo? Iisa ba ang mga pantog niyo? Hindi naman po. Creepy po kasi dito. Parang may bigla na lang bubulaga sa inyo. Nananakot pa kayo. Sorry po. Let's just sleep. We have an early sked tomorrow, di ba? Kayo, Aika, pagka CR niyo, balik agad sa mga tents niyo ha. Opo. Mga kamorkada, bukas ang third eye ni Sofia. Kaya nung sinabi niyang may iba siyang nararamdaman sa lugar na to, ay kinabahan na rin ako. Tinanong ko rin yung mga sekyu kung meron bang nagme-maintenance ng madaling araw dito. Pero ang sabi nila ay wala naman daw at kahit sila ay hindi rin rumuronda ng ganoong oras. Nakakatakot man, sinantabi ko na lang muna ito at inisip na baka naman sadyang may napadaan lang talaga nung oras na yon. Pero alam kong may kakaiba talaga sa lugar na to. Precious! Oh, Dinalhan kitang dessert. strawberry sundae ba yan? Saan naman kami bibili nun dito? Eme lang to naman. Araw-araw ka ba nireregla at lagi mainit ang ulo mo? Kunin mo na lang. Ang init eh. Ilata ang bilo-bilo yan. Wala pa panulak. May tubig ka naman eh. Chipipay mo naman, walang juice. Sus naman. Ayun, si Sofia may dalang juice. Sofia! Yeah? Pengi akong juice. Namburaot ka pa talaga. Tatlo kaya yung dala niya. Here. Why do you have so many juices, Sophia? I was gonna give them to you guys. Dito muna kayo. Pasok muna sa loob. Bored na ako dito eh. Kinakausap ko na yung sarili ko minsan. E buksan mo tong van. Wag na, nakaupo ka na eh. Ang sikip naman. Andito tayong tatlo sa harap. Doon na lang ako sa likod. Tama. Carmi, stay. Yeah, stay there na lang. Guys, who's that? Who? There's a nun behind the bulletin board. Where's the bulletin board? Beside the rocking chair. Where's the rocking chair? Napakabulag mo naman. Precious, ayun no. Ay, sorry naman. Hindi ko agad nakita. May madre pala dito. Oo nga, no? Pero bakit parang ang luma naman ata ng suot niya? She's walking na. Saan kaya punta niyan? Gabi na. Ay, putrages! Oh my God! Kita niyo rin ba? Hindi na, nakapikit na ako eh. Lord Almighty, please keep us safe. Keep us safe, Lord. Keep us safe. Why is your head like that? Sophia, huwag mo na tingnan. Bakit bali yung leeg? Guys, she's walking towards us. Ilak mo yung pinto, Precious. Precious, anong ginagawa mo? Aalis malamang. Ate Carmi! Shh! Wala na siya. Ha? Oh my gosh! Ano yun? Bakit may ganon? Bakit may madreng bali ang leg dito?
Nilock mo yung doors, Ate Precious. Nila ko! Eh bakit bumubukas pa rin? Hindi ko alam! Ay! May pumasok ba? Guys? Wala naman. Meron ba? Guys? Eh, bakit bumukas yung pinto? Baka nagloko lang yung van. Nagloko? Guys! Bakit? Rear view. Ha? Rear view mirror. Ha? She's right there. Nakaupo siya sa likod natin. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga pagkakasala. Nilak mo ba? Hindi! May rosaryo ka ba dito, Precious? Aanihin pa natin yan kung may madre na nakaupo sa likod natin. Precious! I-check mo dyan sa glove box. Oh my God! She's bleeding! Carmi, bilisan mo! Ito na nga! Bakit kasi ang daming tissue dito sa compartment mo? Hurry! Ma'am Carmi? Nawala siya. Labas! Labas! Lumabas na tayo! Ma'am, yung Tupperware daw po ni Ma'am Juliet. Tupperware? Yung pinaglagyan daw po ng ginataang bilo-bilo. Ito, pati yung bilo-bilo sa kanya na lang din. Hindi po ba masarap yung bilo-bilo? Hayaan mo na yung bilo-bilo, be! Tara na doon! Bilis na! Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Camping. Mga kamorkada, hindi na yata ako nakatulog ng maayos pagkatapos nung gabing yon. Tumatayo ang balahibo ko tuwing naaalala ko yung nangyari. At hindi na rin ako pumupunta sa kahit saan nang walang kasama. Mayat maya na rin nga akong magdasal, lalo na kapag napapadaan ako doon sa may bulletin board. Medyo naging effective naman dahil kahit papaano ay naging payapa at tahimik naman yung sumunod na gabi. O iyon ang akala ko. Ano, pumayag ba? Pwede tayo sa ibang lugar matulog? Hindi raw pwede. Why not? Eh kasi wala raw magbabantay sa mga bata. Malaki na sila, kaya na nila yan. Hindi pwede. Baka may report din tayo ng mga magulang ng mga yan. Eh, paano gagawin? Huwag na lang daw lumabas ng gabi. Huwag babatiin, huwag papansinin. Tsaka laging magdala ng rosaryo o krus. Eh what if, like, we're naiihi na in the middle of the night? Mag-arenola ka. Ha? Pigilan mo na lang muna. Eh, saan pala ako tutulog? Bawal naman doon sa kwarto ninyo kasi hindi ako coordinator. May isa pa atang kwarto. Doon daw papatulugin yung mga driver. Bali kasama mo yung drivers ng ibang school. Oh, sige, buti naman. Basta pagkatapos nyo dito, larga na agad tayo ha. Hindi ko na carry. Diyos ko, kaninang umaga pagkagising ko, dumiretso ako simbahan. So, you prayed? Hindi. Papasok naman talaga ako kaso pagpunta ko doon, may nakita akong madre. So ayun, humarurot ako. Natakot ako eh, bakit ba? Eh bakit ka pa pumuntang simbahan? Shoota ka? O sige na mamaya na lang uli. Puntahan ka na lang uli namin ni Sofia. Mag-start na uli yung activities eh. Umuwi na tayo, Ate Carmi. Ha? Eh kasi, alam mo ba kung saan kwarto kami pinatulog? Saan? Doon sa kwarto sa harap ng bulletin board. Bulletin board? Oo, yung kalapit ng rocking chair. Rocking chair? Oo. Tapos sumuko ko yung rocking chair ngayon at wala naman tao sa labas. Gagi ka? Puntahan mo ako. Ha? Oh, shoot, ang ina. May kumakatok. Wait, pupuntahan ka namin ni Sofia. Manggising ka ng ibang tulog dyan. Sino? Kahit sino!
Sophia! Sophia! What? Puntahan natin si Precious. What? Why? May kumakatok sa kwarto nila. And then open the door. Gaga, yung ano raw kasi. Yung ano, si sister. What? Eh di ayoko lalo. Sige na, Sophia. Kawawa naman tong pinsan ko. Takot na takot na. Bilisan niyo na, Ate Carmi. Sige na nga. Eto na, palabas na kami. Sophia, saan mo ba tinututok yung flashlight? Baka kasi may sumusunod sa atin. Sa harap mo lang kasi itutok. Baka mamaya kung ano pa ma-flashlightan mo dyan. Fine. Dito na tayo liliko, di ba? Yeah. Tara. There's the bulletin board and the rocking chair. Gumagalaw na namang mag-isa. Shh! Tara, huwag kang maingay ha. Wala siya dun sa rocking chair though. Huwag ka nga maingay. Dire-diretso lang tayo. Pagdating sa kwarto, buksan agad natin yung pinto. Okay. Shh! That wasn't me. Huh? Blood. It's blood. There's blood, Ate Carmi. Shit! Tara na, bilisan mo! Why, there is blood. Precious! Ate Carmi! Mga kamorkada, kung pwede lang talagang umalis, humarurot na ako paalis ng camp na to. Napaparanoid na ako sa lahat ng nakikita ko. Parang habang tumatagal, ay mas lumalala ang mga nangyayari. Pakiramdam ko ba ay tuwing sasapit ang gabi, ay may magpaparamdam uli sa amin. Puyat, pagod, at takot na talaga ako. At kung suswertehin ka nga naman, ay may mas malala pa palang pangyayari ang hahamon sa tapang ko. Sorry po talaga, ma'am, ha. Natakot pala kayo kagabi. Bakit kasi madaling araw na, kuya? Katok pa rin kayo ng katok. May lalabas po kasi ng sakyan, may nakaharang na van. Hindi makapagmanoobra. Sorry po, ayusin ko na lang pagpapark next time. But there was blood. I saw blood. Kaya tsapata yun, ma'am, Diyan kumain yung kasama ko kahapon. Nilagyan niya ng tubig yung bote ng ketchup, kaso natapon. Hindi na siguro nalinis. Diyos ko, kuya. Aatakihin ako sa puso kagabi. Takot na takot si Precious nung tumawag sa akin. Kasi gumagalaw din yung rocking chair. Ay, hindi na po ako yun. Ha? May gumagamit talaga nun. Si sister po ba yan? Opo. Kuya, pwede bang doon na lang ako mag-park sa tabi ng guardhouse? Sa van na lang ulit ako matutulog. Ayoko na doon sa kwarto. Pwede naman po. Sige na, doon na lang ako. Mas gugustuhin ko pa mag-amoy car freshener kaysa naman multahin ako ni sister doon sa kwarto. Huwag niyo na pong batiin. Baka mamaya dalawin uli kayo. Huwag naman sana. Puyat na kami dahil sa kanya. Thank God. It's our last night here. And thank God, weekend na bukas. We can rest na talaga. Sophia, anong date ngayon? 13. Gagi, Friday the 13th pala ngayon kaya siguro ang daming nakakatakot na nangyayari sa atin. I'm just so happy that it's over. Over ka dyan, bukas pa alis natin. Pero at least, di ba, makakatulog na tayo ng maayos bukas. Ay, putrages! Ate Carmi! Ano na naman? Nawawala yung susi ng van. Ha?
Di ba nilipat ko yung van? Tapos yung susi nilagay ko sa pantalon ko. Tapos pumunta ako ng CR. Tapos ayun, wala na. Precious naman. Paano yan? Hinanap mo na ba sa van? Oo, samahan mo ako maghanap. Feel ko nalaglag sa CR eh. Patulog na kami. Sige. Paano tayo uuwi? Ano ba yan? Sofia, tara, sama ka. What? No, I'm so sleepy na, guys. Bumangon ka na dyan. Natatakot ka lang eh. Kasi... Sige na, iiwan mo ba ako mag-isa kasama si Precious? Kung iwan kaya kita dito. Paano nga aalis? Nawala mo yung susi. Stop that. Let's go, but bring your groceries, okay? Nasa van eh. Fine. Let's go without them. Kayo na lang kaya maghanap. Ang lamig pala ba kasi punin ako? Kung pisain ko kaya yung ilong mo. Ano ba? Stop fighting, you guys! Oo nga, balikan na lang natin yung lahat ng pinuntahan mo. Baka dun mo nahulog. Sige. Ayusin mo naman yung flashlight, Precious. Saglit lang kasi. Baka mamaya may sumusunod sa atin. You're scaring me. Bilisan nyo na nga lang. Liko tayo dito. Where's the daan ba? Hoy, ang dilim. Tsaka talaga dumaan. Oo, nasa kabila yung rocking chair eh. Takot na ako. It's so dark. Pwede bang bukas na lang natin hanapin? Kung may ibang nakadampot nun? Sino namang magkaka-interest sa susi? I agree. Ate Carmi. Hindi ako mapapakali nang hindi ko hawak yun. Natatakot na ako. Baka kung ano namang makita natin dyan. Samahan nyo na lang ako hanggang doon sa may CR tapos pag wala talaga, di sige bukas na lang. Naman eh. Please, Ate Carmi. Sige na, tara na. Hoy! What happened? May umawag sa akin. That's me. Diretso na. Ang dami niyo pang sinasabi. Gaano ba kalayo yung boys here from here? Ayan lang oh. Ayan lang pala, nagpasama ka pa. Isa natakot ako eh. Umulan ba? Bakit basa ang dinadaanan natin? Oh my God! It's blood! Baka naman ketchup lang yan, Sophia ha? No! There's a dead cat right there. Diretso na. Bilisan niyo na. Ano ba? Kaloka, wala naman yun kanina. Feel ko dapat bumalik na lang tayo. Ayan na yung CR oh. Pwede naman. Ang lamig ng kamay mo, Sophie. What? Ha? Hindi na ako nakahawak sa'yo. Sino itong nakahawak sa akin? Ha? Don't panic. Yung talaga, te. Ramdam na ramdam ko yung kapit niyo, te. Ate Precious, do not panic. Sophia, tinatakot mo ako. Sofia, may nakikita ka bang hindi namin nakikita? I said, don't panic. Pasok na lang tayo sa CR ng mahinahon. Ano bang meron? Bakit hindi ko makita? Ayaw nga niyang magpakita sa inyo eh. Nya? Kalma. Ramdam na ramdam ko yung kapit eh. Ang lamig talaga. Naiiyak ako. Sofia, She's beside you. Ate Carmi. pasok! Pasok! Umalis na siya. May bakas ng kamay sa braso ko. Your keys. Dito mo nga nalaglag. Punyemas kang susi kay papahamak mo pa ako. Lalabas na ba tayo? Wait lang ha. Sino nag-flash? Hindi ako. Not me. Bumukas din yung gripo. Di ba nilak niyo yun kanina? Oo. Ate Carmi, Sophia! Pumasok ba siya? Guys, walk slowly palabas, ha? Don't look in the mirror. Shit! Tumingin ako. Nakatitig siya sa akin. Kasasabi ko lang eh. Lakad lang, te. Makikiraan lang naman po kami. Paalis na po kami bukas. Sorry po kung nakaistorbo kami dito. Sorry po, makikiraan lang po. Ba't kayo nandito, ma'am? Sa wakas. Mga kamorkada, uwing-uwi na kaming tatlo. Pare-pareho kaming parang maiihi sa takot. Kaya nagdesisyon kaming sa van na lang matulog para at least ay magkakasama kami. Pinilit na lang talaga naming matulog dahil alam naming kailangan ng pahinga para sa biyahe kinabukasan. Lalo si Precious na siyang magdadrive sa amin pauwi.
Hindi na rin kami nagsayang ng oras dahil pagsikat ng araw ay agad kaming nag-impake. Last na ba yung mga gamit? Opo, ma'am. Sure ha, wala nang naiwan. Yun na lang pong ibang gamit sa tent tapos okay na po. Sige, kunin nyo na. Ate Carmi, ako na ba? Tara na. Teka, may mga kinukuha pang gamit yung mga bata. Ma'am, kumusta kayo? Ay, eto kuya. Thankful na paalis na kami dito. Ingat po kayo sa biyahe ha. Ah, oo kuya, kasi talagang haharurot ako paalis dito. Precious! Eh, kasi na-trauma talaga ako, ting. Oo nga po nung una akong pasok dito, takot na takot din ako eh. Sana yan lang talaga. Eh, kung okay lang po itanong, kuya, ano raw po bang kwento nun? Bakit may nagpaparamdam na madre dito? Ano, di ko sigurado ma'am, kasi ang dami-daming mga kwento-kwento tungkol dyan. Hindi namin alam kung alin yung totoo. Basta ang sabi may namatay na madre daw dyan, kaya ganun. Kaya bali yung lieg. Opo, Yung pusa po ba, nailibing nyo na? wala namang pusa eh. Inahanap ko kanina pero wala eh. Hindi ko naman nakita. Tama na, kinikilabutan na ako. Oo nga, ako rin eh. Lalagnatin ako sa takot. Magpagpag din muna kayo mga ma'am ha. Tigil muna kayo sa ibang lugar bago kayo magsiuwi. Ay, hindi mo na kailangan sabihin pa, kuya. Baka nga lahat na simbahang madaanan namin puntahan ko pa eh. Precious. Ayun na sila. Sofia, tara na. Larga na. Ipasok mo na yung mga natitirang gamit. Ox na lahat, Sofia. Yes, let's go. Never again to camping. Hindi na ako babalik. Makakatulog na rin tayo ng mas maayos. Drive faster, Ate Precious. Bakit? She's looking at us. Mga kamorkada, madalas ko pa ring ikwento ang mga karanasan ko sa camping na yon. Siyempre, marami ang natatakot at kinikilabutan. Pero kahit papaano naman, ay natatawanan ko na lang din yung mga naging karanasan namin. Hindi ko alam kung paano namin kinayang tatlo yung mga nangyari. Pero thankful na lang din ako na nalagpasan namin. Sa ngayon ay ako pa rin ang advisor ng scouts sa school namin at kada may camping activities nga ay sinisigurado kong handa na ang krus at rosaryo ko. Lagi ko pa rin kasama si Sofia at kapag may naramdaman siyang kakaiba ay magsisimula na agad akong magdasal. Hindi na rin ako lumalabas kapag gabi maliban na lang kung talagang emergency. At syempre, never na ulit sumama si Precious sa kahit anong camping activities. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nag-enjoy kayo at sana ay mas marami pang istorya ang mapagsaluhan natin. Lubos na gumagalang, Carmi. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Camping.